Isang German-born theoretical physicist ang maituring na isa sa pinakamahusay at pinaka-influential na scientist of all time, kilala sa pagbuo ng Theory of Relativity at gumawa ng mahalagang kontribusyon sa quantum mechanics at naging central figure sa kapansin-pansin at makabagong paghubog ng scientificong pag-uunawa ng ating kalikasan. Ang kanyang mass energy equivalence formula na E equals mc² na nagmula sa Theory of Relativity ay maituring na pinakasikat at mahalagang equation sa buong mundo. Nakatanggap ng Nobel Prize sa Physics noong 1921 para sa kanyang gawa sa theoretical physics, lalong-lalo na sa pagtuklas ng law of photoelectric effect. Well kaibigan, sa video nating ito, pag-usapan natin ang mahalagang papel na ginampanan ni Albert Einstein noong World War II na nagbigay daan upang mabuo ang ideya ng Manhattan Project at kung papaano niya nagawang himukin ang Amerika na bumuo ng atomic bomb na ibinagsak sa Japan noong World War II. Kilala sa kanyang iconic shabby look na binuo ng wild at walang suklay na buhok, malalaking damit, ipinanganak si Albert Einstein sa Ulm, Germany noong March 14, 1879. Sa murang edad, nakitaan si Einstein ng kahinaan sa kanyang hirap na matuto at mabagal na pananalita na nagdulot ng takot sa kanyang mga magulang na baka magkaroon ito ng learning disabilities. Gaya ng pangkaraniwang kwento, nagsimula ang malalim na pagkahilig ni Einstein sa science sa murang edad na 4 nang binigyan ito ng kanyang ama ng isang magnetic pocket compass upang paglaruan. Dahil dito, nagsimulang maobses si Einstein sa paraan kung papaano gumalaw ang magnetic needle sa compass na tila ba parang magic. Sa murang edad na 26 habang nagtatrabaho sa Swiss Patent Office sa Bern, Switzerland, ipinablish ni Einstein ang 4 na papers tungkol sa kanyang special theory of relativity noong 1905 kung saan hinamon niya ang ideya ng mundo kung papaano kumilos ang space and time sa ating universe at ganap na binago ang paraan ng ating pag-iisip tungkol sa mass, energy, space, and time. Isang dekada ang nakalipas, noong 1915 na kumpleto ni Einstein ang General Theory of Relativity na nagpapahiwatig sa pagkakaroon ng black hole, gravitational waves at marami pang iba. At ang kanyang dalawang Theory of Relativity ang naging pundasyon sa modern physics at maituring na pinakamahalagang discovery sa science sa nakaraang siglo. Tunay nga na isang mahalagang kasangkapan para sa mga physicists at scientists sa kanilang pang-araw-araw na mas komplikadong experiment ang dalawang theory of relativity. Subalit kaibigan, makikita mo rin ang epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay, gaya na lang ng GPS system, telebisyon, nuclear power plant, remote control device, laser, DVD player, maging ang gamit mong cellphone upang mapanood ang bidyong ito. Gayunpaman, noong 1933 habang bumisita si Einstein sa Amerika at nailuklok si Hitler sa kapangyarihan sa Germany, natakot ang ating bida sa Nazis' war of extermination laban sa kanyang kapwa Hudyo. Kaya napagpasyahan ni Einstein na manatili sa Amerika at nabigyan ng American citizenship noong 1940. Subalit kaibigan, December 1938, isang pangyayari ang naganap ang bumago sa takbo ng kasaysayan. Gamit ang kanyang sikat na equation na E equals mc², natuklasan ng 4 na chemist at physicist mula sa Berlin Laboratory ang nuclear fission, isang proseso sa paghati sa nucleus ng atom upang maglabas ng enerhiya. Ang enerhiya na inilabas sa naganap na paghati o fission ay sadyang nakakamangha at sapat upang paganahin ang isang napakalakas na bomba.
Well kaibigan, matapos mapagtanto ng isang Hungarian physicist at kapwa inventor at isang dating estudyante ni Einstein na si Leo Szilard na maaaring gamitin ng Germany ang makabagong teknolohiya upang lumikha ng isang atomic bomb at si Hitler na kilalang gutom sa kapangyarihan, inaasahan ni Szilard ang isa pang digmaan sa Europa. At sa tulong ng kanyang dalawang kapwa Hungarian physicists na sina Edward Teller at Eugene Wigner na parehong refugee at umalis ng Germany matapos maupo ni Hitler sa kapangyarihan, ipinagtapat nila kay Einstein ang tungkol sa kanilang mabigat na alalahanin. Dahil dito, matapos na pagtanto ni Einstein ang nakaambang panganib noong Agosto 1939, isang buwan bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, pinirmahan ni Albert Einstein ang dalawang pahinang liham mula kay Szilard at ipinadala sa Pangulo ng Amerika na si Franklin D. Roosevelt, isang desisyon na pagsisisihan niya sa huli. Ang liham na ito ay naglalaman ng babala sa maaaring pagbuo ng Germany ng isang napakalakas at makabagong uri ng bomba, ang bomba atomika, at hinihikayat ang Amerika na simulan ang kanilang sariling nuclear program na nag-udyok sa ideya upang mabuo ang Manhattan Project na gumagawa sa mga unang atomic bomb na ibinagsak sa Hiroshima at Nagasaki sa Japan na tuluyan nang nagtapos sa ikalawang digmaang pandaigdig at tuluyang binago ang takbo ng ating kasaysayan at maging ang ating hinaharap. Bagamat hindi man ito nabigyan ng pagkakataon na makasali sa pagbuo ng atomic bomb at maituring na isang napakalaking potential security risk dahil sa pareho itong German at kilala sa pagiging makakaliwang political activist, ang kanyang sikat na equation na E equals mc squared ang nagpapaliwanag sa enerhiyang inilabas ng isang atomic bomb. Bagamat kilala sa pagiging isang pacifist o isang tao na tutol sa karahasan upang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan, subalit nang marinig ni Einstein ang paggamit ng atomic bomb sa Japan, sinabi ni Einstein na "Woe is me." Sa isang interview sa Newsweek magazine, paulit-ulit na pinaalala ni Einstein na hindi niya itinuring ang sarili na ama sa pagtuklas ng atomic energy dahil sa hindi naging direkta ang kanyang bahagi nito, at sinabi na kung alam ko lang na hindi nagtagumpay ang mga German sa pagbuo ng atomic bomb, wala sana akong gagawin para sa bomba, at maiging binalaan ang lahat sa nakaambang walang kapantay na panganib kasabay ng discovery na ito. Tunay nga na ang liham ni Einstein at Szilard ay isa sa pinaka-crucial at iconic document sa kasaysayan ng Amerika. Maging ang investing legend na si Warren Buffett sinabi sa mga estudyante sa Columbia University noong Enero 2017 na kung iisipin mo, nandito tayo ngayon bilang bahagi dahil sa dalawang Jewish immigrants na nilagdaan noong August 1939, ang pinakamahalagang liham marahil sa kasaysayan ng Amerika. Well kaibigan, tunay nga na maituring ang pagtuklas at paggamit ng nuclear energy na isa sa pinakamahalagang discovery sa science, kung saan maihahalintulad natin ito sa isang double-edged sword na nagbigay ng parehong makabuluhang benepisyo at walang kapantay na panganib.